Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Shiba Inu ngayon pong May 28, taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Shiba Inu kung saan ay patuloy pa rin po ito sa kanyang pagko-consolidate. Kaya kung pag napanood po ninyo yung aking technical analysis kahapon ay ganyan pa rin po ang aking nakikita na magiging galaw ni Shiba Inu sa ngayon. Patuloy po siya sa kanyang pagko-consolidate or pagsa-sideways. Kasi nakikita ko po rito base po sa ating indicators dito, particular po ang ating QQE mode indicator dito, ay mahina po ang kanyang momentum. Kapag nakikita po natin dito na may mga blanco na mga QQE bars or may bungal-bungal siya, ibig pong sabihin niyan ay mahina yung kanyang momentum. At sa ganyang kalagayan ay madalas po itong nauuwi sa pagko-consolidate o pagsa-sideways. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ngayon ay check po muna natin ang kanyang performance dito kay Coin Market Cap kung saan ang kanyang 24-hour performance ay umangat naman po ng 2.69%. Kaya yan, nagre-reflect po yan sa kanyang nabuong candlestick kahapon. Ayan, na isang bullish candlestick. At yun nga lang, at ito pa rin ay naglalaro sa pagitan ng ating dalawang harang dito sa itaas at saka harang dito sa ibaba. Kaya yan ang ating resistance at saka support line. At ayan, yung kanyang 7-day performance ay ayan, bahagya pong bumagsak ng 0.75%. In comparison po dito kay Dogecoin, ang kanyang rival ay mas nakakalabang po itong si Shiba Inu sa kanilang dito pagdating dito sa 24-hour performance. Pero sa 7-day performance naman ay mas nakakalabang itong si Dogecoin. Kaya ayan, sila po ang rival. Ayan, or matagal sila yung talagang nagkukumpetensyahan. Pero kung mapapansin po natin yung kanilang market cap ay halos parang malayo na po yung agwat ng kanilang market cap. 24 na po. 24 billion ang market cap ni Dogecoin. Tapos itong si Shiba Inu ay 14.8. Kaya higit kalahati. Pero ayan, kaya mukhang malayo pa ang kailangang habulin ni Shiba Inu para matapatan lamang itong si Dogecoin. Yan yung kanyang market cap naman ay lumagaw naman po ng 2.58%. At ang kanyang trading volume ay ayan, tumaas. Ang laki ng kanyang trading volume. 208.20%. Kaya dulot po yan ng kanyang nabuong bullish candlestick dito kahapon. Pero sayang at hindi po siya nagbasag ng resistance line natin dito. Ayan, nandito lamang po siya sa loob. Yung gusto nating mangyari ay yung magkaroon po siya ng breakout. Ayan, ngayon ay check po natin yung kanilang official X account dito kung meron po silang latest announcement or tweet na maaring makaapekto sa kasalukuyang presyo po nito ngayon or sa mga paparating na araw. At ayan, meron po tayong bagong tweet dito, last 2 hours lamang po ito. Congrats to K9 Finance on their new listing. This is another big win for adoption and brings more value to the SHIB Army. Keep up the amazing work, partner SHIB. Ayan. Kanila pong kinongratulate or itong si K9 Finance. Ito po ay kanilang kapartner. Ayan. Kaya isa po itong pagbibigay suporta sa kanilang kapartner na si K9 Finance sapagkat nagkaroon po sila ng panibagong listing. Ayan, to be listed on L Bank. Kaya ayan. Yung mga warning lamang po ito yung mga iba rito. Ito, last 3 hours, 3 years ago, a dedicated member of our community took a leap of faith and invested in SHIB. Today, they are celebrating a monumental 419 times gain. This incredible journey showcases the power of patience, belief, and potential of Shiba Inu. Ayan, meron daw pong community member ni Shiba Inu ang kumita ng malaki dito kay Shiba Inu kung saan ay ayan, nakaranas po sila ng 419 times na gain. Malaki po yan. Yan po yung screenshot
Ayan, nahuli po yan ni Look on Chain. Siguro ko-content po natin ito mamaya. Last 9 hours, Mondays are for movers and shakers. Make a bold move with SHIB today. Ayan, so po itong pagbati ng magandang umaga para sa lahat. Kaya yan po yung kanilang mga latest na update dito. Ito yung pinaka matinding announcement nila, yung kay K9 Finance. Pero si K9 Finance po ito. At wala pong impact ito kay Shiba Inu. Yung Shibburn naman po natin ay ayan, lumago po ng 83.50% ang burn rate natin nitong nakalipas na 24 oras sapagkat may nasunog po na 5.6 million na amount ng SHIB tokens. Yan, yung last 19 hours, ayan, may nagsunog ng 1.2 million. Last 3 hours lamang ay 1 million. Kaya, ayan, maganda po ito at tuloy-tuloy po yung ating yung pagsusunog dito kay Shiba Inu. At yan, kitang-kita po sa mga latest burn transactions natin dito. Ayan, para mapatunayan na talagang totoo yung mga nasusunog dito, ay pwede naman po natin i-check yung mga address dito. Ayan. Mache-check at mabe-verify po natin yan. Talagang nasusunog naman po talaga ang mga ito. Ngayon ay balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Shiba Inu. Zoom out po natin para ulit sa aking long-term price projection po rito. Ayan, at wala pa rin pong pagbabago yung aking long-term price projection dito kung saan ay valid pa rin po ito. Meron po kasi tayong na-form dito na isang bullish flag pattern. Ito po yung dalawang kulay puti na linya. At nagkaroon po tayo ng breakout dito sa upper portion nito noong May 15. At dahil po sa breakout na yan, ay ako pa rin ay naniniwala na siguro pagkatapos po ng kanyang nararanasang consolidation period na ito, ay magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo at aakyatin niya ang pinakamataas na price target natin dito na 40 digits 36.55. Kaya yan po yung pinakamataas na projected price target ko dulot ng naganap na breakout sa ating bullish flag pattern na ito. Kaya meron akong nakaabang dyan na isang take profit. Ngayon kung ilalapit po natin ay meron pa tayong isang pattern dito. Isang triangle pattern naman na nabuo dito sa loob ng ating bullish flag pattern. At ngayon ay nagkaroon po siya ng breakout naman dito sa upper portion nito. At yung aking nakikita naman po rito na pinaka price target natin dito ay ito. Ang presyong 40 digits 27.66. Kaya ayan, kung makakawala po siya sa kanyang consolidation na zone na ito, ayan, pwede po nating tawagin ito na consolidation zone. Ang na binubuo po ng resistance line natin na 40 digits 26.35 at saka support line na 40 digits 23.59. Kung makakawala po siya rito ay ayan, aakyatin po niya at patatamaan po niya yung ating pinaka price target naman dito sa ating triangle pattern na ito na 40 digits 27.66. Ayan, yung kaya yung talagang inaabangan po talaga natin dito ay ayan yung kung kailan makakawala itong si Shiba Inu dito sa pagitan ng resistance line natin na 40 digits 26.35 at saka support line na 40 digits 23.59. Kaya ayan, kung dito po siya nakawala or dito po siya tumagos sa upper portion or dito sa ating resistance line, ay ayan, susubukan babanggain po niya yung sunod na major resistance line natin dito. At kung nabasag po niya ito, ayan, sabihin natin ay kailangan po niyang mabasag ito. Ayan, para ito ay magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Ayan, kung sabihin natin na nabasag niya ito, ayan, at kailangan na rin po niyang mabasag ito para ito ay makapagpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero kung pag hindi, yan, umangat siya dito, nauntog siya rito, ay mukhang makakaranas na naman siya ng consolidation dito. Yan, ganyan po ang posibleng mangyari rito. Ngayon, kung dito naman po siya bumagsak, yan, kung sakaling nabasag po yung ating support line dito, yan, at bumagsak na po siya, posible po siyang umabot hanggang dito sa support line natin dito na 40 digits 2081 at mai-invalidate na po yung bullish breakout natin sa ating triangle pattern dito.
Yan. Yan po yung binabantayan natin dito. At gaya ng aking sinabi naman kanina, ay yung ating QQE mode indicator dito. Kung mapapansin natin na bungal-bungal or bungal yung mga QQE bar formation natin dito, ibig pong sabihin ay mahina yung momentum natin dito kay Shiba Inu. Bullish naman po yung ating Half-Rate indicator dito, pero hindi pa rin po sapat ito para siya ay magbasag ng mga harang. Kaya maski siya ay maski binangga niya yung resistance line natin dito, pero pag ganito po yung ipinapakita ng ating QQE mode indicator dito, ay hindi po niya kakayaning basagin ito. Yan, mataas ang posibilidad na magkakaroon siya ng rejection. Kaya sa ngayon ay ayan po yung kalagayan ngayon ni Shiba Inu. Wala pa rin po siyang sapat na momentum para magkaroon ng upward or downward na trend direction. Kaya yan, sa mga gustong gayahin naman po yung aking pagtitrade or spot trading dito kay Shiba Inu, ay yan pa rin po yung aking nananatiling mga live spot trading positions. Meron po akong 4 dito na mga sell pending orders at saka 2 buy pending orders dito sa ibaba. Maaari po ninyo itong kopyahin. Yan, kung nais po ninyong gayahin or kopyahin ang aking simpleng paraan sa pagtitrade dito kay SHIB. Yung mga gustong gamitin na rin yung ginagamit ko rito na platform, ay ito po ay itong si TradingView. At meron lamang po akong 2 indicator dito. Yan, ito po yung nasa chart ay ang tinatawag na Half-Rate by Insilico. At yung nandito naman sa ibaba ay ang QQE mode indicator. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.